Ito ang BRP Raha Sulaiman PS-20, ang bagong asset ng Philippine Navy. Nagkakahalaga ito ng $100 million. Gawa sa South Korea, pero wala pa itong missile. Kaya ang tanong, gaano ba talaga ito kalakas? Sa video na ito ay pag-uusapan natin kung gaano kalakas ang Sulaiman Class PS-20 ng Philippine Navy. Ang pangalan nito ay BRP Raha Sulaiman PS-20. Ang uri ng barko na ito ay Jose Rizal Class Offshore Patrol Vessel o OPV. Ginawa ito ng Hyundai Heavy Industries. Ang layunin ng barkong ito ay offshore patrol. Ibig sabihin, pagbabantay sa malalayong bahagi ng dagat, lalo na sa West Philippine Sea. Kaya nitong magtagal ng 30 araw sa dagat nang hindi umuwi. At 65 katao lang ang crew nito dahil moderno at automated na ito. Ito na ang mukha ng modernong Philippine Navy ngayon. Pero gaano ito kalakas? Isa-isahin natin. Ang haba nito ay 94.4 metro. Mas mahaba pa sa isang football field. At ang bigat nito ay 2,400 na tonelada. Hindi ito frigate, pero mas malaki ito kumpara sa lahat ng lumang patrol ship natin. Ang bilis nito ay aabot ng 22 knots. Sapat na ito para humabol ng mga kalaban o tumakas kung kinakailangan. Kaya nitong maglayag ng 4,500 nautical miles ang layo ng mararating nito. Kaya rin itong magmula sa Subic hanggang Pag-asa Island at makabalik nang hindi nagre-refuel. Gawa ito sa bakal. May hugis na stealth para mas mahirap itong matukoy sa radar. Idinisenyo ito para sa malalakas na alon ng Pacific. Ginawa ang PS-20 para tumagal sa dagat. Hindi ito para sa isang araw na operasyon lang. Ang mga armas nito ay: una, ay 76mm Auto Molares Super Rapid. Ito ang pangunahing canyon sa harap ng barko. Ang bilis ng putok nito ay 120 rounds kada minuto. Ginagamit ito para sa mga barko sa dagat at sa mga eroplano sa ere. Subok na ang uri ng canyon na ito at ginagamit din ito ng maraming bansa sa Europe. Pangalawa, 2x30mm Aselson Smash. Nakalagay ito sa gilid ng barko. Remote controlled ito. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng tao sa labas kapag pumuputok ito. Kinokontrol ito mula sa loob ng barko. Mayroon itong auto-track ng target. Kahit mabilis na bangka, matatamaan nito. Pangatlo, 4x50 caliber machine gun. Ito naman ay para sa malapitan na labanan. Ginagamit laban sa mga smuggler at pirata. Pagdating sa barilan, isa ang PS-20 sa pinakamaarmadong barko ng Navy ngayon. Ngunit sa ngayon, wala pang missile ang BRP Raha Sulaiman PS-20. Wala itong ship-to-ship o anti-air missile. Nakadesenyo ito para sa madali ang install ng mga missile kung kinakailangan. Ibig sabihin may nakalaan ng puwang, kuryente, at computer para dito. Kung maglalagay ang Navy ng mga missile sa barkong ito, maaari itong ikabit agad. May hangar ito para sa isang helicopter. Kaya nitong magdala ng isang AW-159 Wildcat. Bakit ito mahalaga? Dahil ang helicopter ay maaaring magdala ng torpedo at missile. Kaya may kakayahan pa rin sa pag-atake ang PS-20, sa pamamagitan ng dala nitong helicopter. Sa ngayon, baril pa lang ang meron ito. Pero handa na itong maging mas malakas kung sakaling i-upgrade. Ang modernong labanan ay hindi lang putokan. Mahalaga rin ang pagmamasid. Ang radar nito ay Radar Hensel TRS-3D. Ito ang mata ng barko. Isang 3D radar ito. Nakakakita ito ng mga eroplano, missile, drone, at iba pang barko. Kahit malayo at mababa sa tubig. Ang combat management system nito ay Hanwha Naval Shield. Ito ang utak ng barko. Dito nagsasama-sama ang lahat ng impormasyon galing sa radar, sonar, at camera. Sa isang screen lang, nakikita ng kapitan ang buong paligid. Mayroon itong hull-mounted sonar. Ginagamit para marinig ang mga submarine o mga object sa ilalim ng tubig. Mayroon itong electro-optical system. May thermal at night vision ito. Kahit gabi, malinaw pa rin ang nakikita nito. Nakikita nito ang lahat sa paligid, 24/7 sa isang araw. Hindi ito ginawa para sa isang malawakang digmaan. Ginawa ito para sa apat na pangunahing layunin. Una, maritime patrol.
Magbabantay sa loob ng EEZ at West Philippine Sea. Para laging may watawat ng Pilipinas sa ating karagatan. Pangalawa, law enforcement. Para hulihin ang mga mangingisdang ilegal, smuggler, at pirata. Pangatlo, search and rescue. Dahil malayo ang nararating nito, ito ang unang pupunta kung may aksidente sa dagat. Pang-apat, presence at deterrence. Kapag nandoon ang PS-20, alam ng lahat na may nagbabantay. Magdadalawang isip ang iba bago gumawa ng gulo. Ang lakas ng PS-20 ay hindi lang nasa armas nito. Nasa presensya rin nito. Ang PS-20 ay may mga advantage. Una, bago at noong 2025 lang ito ginawa. Wala pang sira o kalawang. Pangalawa, moderno, may 76mm gun, 30mm, 50 caliber at 3D radar na ito. Hindi ito luma. Pangatlo, matipid, 65 na tauhan lang ang kailangan. Mas mura itong paandarin. Pang-apat ay upgradable, handa na itong lagyan ng missile at iba pang armas kung kailangan upgrade. Kaya ang barkong ito ay mas kailangan pa ng missile para may kakayahan itong umatake sa malayo. At kailangan din ng mas matibay na air defense, para mas maprotektahan ito mula sa pag-atake.